President, unang-una po ay pinasasalamatan ko ang ating Senate President sa paglalahad niya ng kanyang makulay na kasaysayan kung paano po pinasimulan ang kanyang inisyatibo para makatulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa. Napaka-importante po talaga na ito po ay diretsahang mabaka po ng ating pamahalaan para sa ganun ito po ay mapuksa sa lalong madaling panahon. Ngunit kagaya po ng paghahalimbawa na ginawa ng ating Senate President, para pong maski po siya'y nalulungkot sapagkat nung siya po ay nagsimula niyan, siya po ay Vice Mayor po ng Quezon City. Pwede po bang maitanong, Mr. President, kung anong taon po yun? 1988, Your Honor. January 18, 1988 were the elections. I was sworn in as Vice Mayor, if I recall it right, February 2 of 1988. Ngayon po, Mr. President, tayo po ay 2026 na at kayo po ay Senate President na po. Mga ilang taon po yung pagitan mula nung kayo'y maging Vice Mayor at ngayon po ay isa ng Pangulo ng ating Senado. 37 years, if my mathematics is still working, Mr. President. So, Ginoong Pangulo, sa halos 40 taong pakikipagbaka natin sa droga, na ngayon ay nalaman nating isa pa lang ating gagalang-galang na Senate President ang nagpasimula nito. Ngunit sa kanya pong paglalahad ay may halo pong kalungkutan dahil sa kanya pong paglalarawan kanina, kahit na po hulihin natin lahat ang mga puser at ang mga gumagamit nito, at kahit sakasakali na meron po tayong magagawang kaparaanan na sila ay ilagay lahat sa isang isla. At meron po tayong karapatan at kakayahan na pasabugin ang isla na yon. Siguro po iniisip po ng ating Pangulo, Mr. President, na sa kanya pong frustration talagang, kung minsan nga po, halos may isip nyo na po yun eh. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Paghalimbawa po natin, Mr. President, nakahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isamang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw ng mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President? Tama po yun. Bagamat pagdating po dun sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag naksawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kaysa sa enforcement and prosecution kung tutuusin. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before. The day we stop buying is the day they stop selling. Wala na magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili. Like for example, in this case, dito sa ating ngayon, maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan. Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Salamat po sa inyong
pagpapaliwanag. Yun din po ang pagkakaintindi ko, Mr. President. Kahit na theoretically magagawa po natin yon, ay talaga po palang mahihirapan din tayo. Ito po paglararawan na lang na kaya nating gawin. Kunwari, totoong lahat na nagawa po natin yun. Mananatili pong maharap po tayo sa problema dahil may babangon po pang mga iba pang mga drug dependents na ang pinagmumulan po nito ay marami pong mga problema sa buhay. Iba't iba pong kalagayan sa buhay. Halimbawa po, Mr. President, sa napakahirap pong kalagayan ng napakarami nating mamamayan ngayon, yung kanilang pong pagkain lang, Mr. President. Ngayon po ay halos na doble na po ang presyo ng mga bilihin ngayon. Isama po nyo yung gamot, yung lahat po ng pangangailangan para mabuhay ka lang ng disente. Kaya kung minsan po nagagawa na ng mga tao para malimutan lang ang problema na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Lalo pa nga, isama mo po ang kanilang mga anak. Kaya po sila nakakahanap ng paraan para malimutan siguro yung problema. So, kung hindi po natin maayos ang problema nating pang-ekonomiko, socio-economic problems, yun po talaga ang kausa. Yan po yung pinagmumulan ng problema kung bakit lumalala at lalong nagiging mahirap para bakahin natin ang problema ng droga. Sa makatwid, Mr. President, hindi lamang po yung actual na paghuli sa mga gumagamit ng droga, i-reinforce natin ang mga batas, i-prosecute natin, i-rehabilitate. Kinakailangan po nating puntahan yung pinagmumulan muna ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga taong sapilitang gumagamit ng droga. Sa makatwid, lalong mas malaki po yung problema ang kinakaharap natin. Hanggat hindi po natin na isasaayos ang napakaraming problemang bumabalot sa ating bansa, mananatili po na magkakaroon at lalo pa pong magkakaroon at dadami pa ang mga taong maghahanap ng pansamantalang pagtatakip ng kanilang problema. Yan nga ay sa pamamagitan ng paggamit ng droga. Tama po ba ang aking assumption, Mr. President? Yes, Mr. President, maraming salamat po. At, maganda yung napunto ninyo sapagkat you are absolutely right. But hayaan niyo pong dagdagan ko. Ano? At hindi lang yung escape ang pinag-uusapan dito. As a matter of fact, thank you for reminding me because if I am asked, may mga drug dependent hanggang ngayon, drug dependent pa rin kahit ubos na droga. Ano ba problema? Ayan ang tatanong. Ano ba ang pinagsisimulan dyan? Mr. President, I have used an acronym, PEACE, P-E-A-C-E, to describe it. And that encompasses and includes what the distinguished gentleman from Tarlac said, Senator Marcoleta. Tama po yun. Because P stands for peer pressure. Yan po isa sa mga dahilan. Sa eskwela, sa barkadahan, naku, pag hindi ka sumubok, ganito. Isa po yun. Yung E sa peace stands for escape. Yun mismo yung sinasabi ninyo. At yun ang isa sa mga dahilan. Parang escape po yan. Nakala nila, makakatakas sila sa problema nila, makakatakas sila sa kahirapan nila, sa pamamagitan nito. Mali po. Lalong nadodoble ang problema nila. Yung A naman sa peace stands for availability. Napakalaki hong negosyo nito. Ito po, bilyon-bilyones na dolyaris na negosyo ito. That's why these people, these drug lords, these drug pushers, especially high-level drug traffickers, will make it available in your streets, in your homes, in your schools, everywhere. They will make it available. At kukumbinsin kayo na sumubok at malulong dito sapagkat negosyo po ito. It's a $1 trillion industry in the world. Yun naman pong C sa peace is curiosity. At yun ang pwede nating iwasan doon sa sinasabi kong prevention sa drug abuse resistance education program ng mga kabataan. Curiosity po ang simula nung iba. At yun namang E sa peace
is emptiness. Kapag walang pagmamahal, pag walang Panginoon sa puso mo, Panginoon, pag walang ang Diyos sa puso mo, iyon na tinatawag nga na emptiness, malamang malulung ka sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ang isa sa mga binabanggit ko lagi. Kaya po, salamat at nabanggit nyo yung mga dahilan na yan. At yan hindi madaling harapin, hindi madaling solusyonan. As a matter of fact, it has to be an ongoing fight. It is a war. And I always say, Mr. President, in this war, the best fighting unit against illegal drugs is the family. Kaya po, paulit-ulit ko pong sinasabi po yan. Salamat po. Salamat din po sa karagdagang paliwanag, Mr. President. Talagang yung pressure po talaga. Pressurado siya araw-araw. Walang makain ng anak niya. Walang magamit sa napakarami pong pangangailangan sa buhay. Litong-lito po siya. Talagang pressure po yun. Yung ano na po yung Mr. President? Escape. Akala po niya, makakaiwas siya. Akala po niya, magagawa niya ng paraan, maiwasan niya na lang sapagkat hindi po niya mapunan ang pangangailangan talaga sa araw-araw. So napipilitan siya talagang humanap ng escape. Yung availability. Available po sa kanya yung option na yun dahil yun na lang po kasi ang tanging magagawa niya. Dahil kahit ano pong gawin niya. Sa napakahirap pong kalagayan ng marami nating kababayan, makikita naman po natin ang pinanggagalingan talaga nitong mga droga ay talaga pong yung mahihirap na segment ng ating population. Yung Mr. President, ano na po yun? Curiosity. Akala po niya, curiosity. Baka iniisip niya, tingnan ko nga, baka dito maka-escape nga ako. Ito na lang siguro ang mabuti kong gawin. Hanggang sang yung huli, Mr. President, ano na po yung huli? Emptiness. Emptiness. Walang pagmamahal, walang Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun. Empty talaga, literal pong empty. Walang pagkain, walang gamot, walang pambayad sa napakaraming mga bagay. Talaga pong malululong siya Yung pa rin siya sa droga. Talaga pong hahanapin niya, Mr. President. Wala po siyang choice. Hahanapan po niya yung makakapagbigay sa kanya ng panandaliang siguro escape sa kanyang buhay. Hindi niya kayang harapin lahat. Tao lamang siya. Ito po ang pinanggagalingan ng problema ng droga. Ito lang pong nangyari sa atin ngayon. Very recently, Mr. President. Nung nilimas po ang ating kabangbayan, lalo pong nalugso ang economic condition ng ating bansa. Lalo pong tumaas ngayon ang bilihin. Maski kanino po kayo magtanong ngayon, litong-lito ang ating mamamayan. Kaya alam ko po, lalong dadami na naman ang droga. Nakakalungkot po, nakakatakot. Sana po ay unahin natin sana yung pinagmumulan ng problema ng droga. Ito po yung pangkalahatang kalagayang kabuhayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you. Just for the record, Mr. President, tayo naman po ang Kongreso at Senado, hindi po nagkukulang kung tutuusin. Lagi po nating hinaharap ito. At meron nga po tayo mga tinutulak na mga bagong batas na pwedeng sumagupa dito. Ang isa po na mga naipasa na natin na inaasahan ko that in the very near future, the Executive Department will finish this. This is Republic Act 11928. This is the Separate Facilities for Heinous Crimes Act. Ito po yung mag-i-establish tayo ng isang lugar na kung saan nakahiwalay yung mga high-level drug traffickers para po maiwasan na natin yung debate naman pagdating sa death penalty. Anyway, Mr. President, maraming salamat.